Hi guys, narito ang ika-26 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Boom, ang ating bida ay parang nag-Super Saiyan Blue, mababalutan siya ng napakaliwanag na ilaw, punong-puno siya ng Soul Force. Binuksan niya ang kanyang mata. Nagulat siya dahil sa nangyari. Masayang nagsalita, "Ako ngayon ay isa ng 1-star bronze rank. May natitira pang Soul Force paligid niya. Meron pa akong di na-absorb na Soul Force. Kapag na-absorb ko iyon, pwede na akong umabot ng 2-star bronze rank. Ano kayang magiging reaksyon ni Teacher Shen Exi?" Excited na pagngiti, binaliwala lang niya ang Soul Force ni Chu Yuan, at parang hindi man lang siya nasugatan. Red Soul Realm lang ba talaga ang meron siya, pag-iisip ni Mr. Chen. Tumayo na naman ang bida-bida habang nanginginig ang buong katawan, at paisa-isa ang paghinga. Ha, ha. Bata, hindi pa ito tapos, hindi pa ito tapos. Biglang tumalikod ang bida-bida, at aalis na ito habang pinagtitingan ng mga manunood. Kung gusto mo ng rematch kahit kailan, pwede ako magsabi ka lang. Pero teka lang, hindi ba tatahol ka pa na parang aso? Huwag mo na yang ipaalala, wala naman tayong agreement sa bagay na iyan, o siga na sabi ng bida-bida. Tuluyan na siyang umalis sa harapan ni Nili. Napahinga ng malalim, sa wakas tapos na rin. Dahil sa iyong sirang Soul Force, tingin ko hindi mo ako mababalikan sa loob ng ilang buwan, parang ewan na mukha ng ating bida. Nagpatuloy naglakbay ang grupo. Tuloy-tuloy lang silang naglalakad. May tumawag sa ating bida sa kanyang likuran. Napalingon siya. Si Miss Lanru pala. "Ginulat mo ako, may tinatago ka palang galing sa pakikipaglaban." Dam-aikit siya sa ating bida. Reaksyon niya na parang naiilang. "Nakita ko mag-isa lang yung tent mong nakatayo. Ba't di tayo magtayo ng magkatabi ngayon kagabi para marami tayong pag-usapan sa mga cultivation?" Si Miss Lanru ang gumagawa ng first move para makalapit kay Nieli. Sa lapit ng mga mukha nila, konti na lang magdidikit na ito. Sa isip ni Ziyon, bigla siyang tumalikod na parang naiinis. "Wala naman akong kinalaman dyan, bahala siya." "Miss Lanru, napakaganda ng mga offer mo sa akin, pero ikaw ay isa ng silver rank. Sa tingin ko wala na akong maitutulong, nagkapaki-pakinabang lamang impormasyon sa iyo. Salamat na lang sa pag-aalok sa akin." Napalingan si Ziyon, narinig niya ang pagtanggi ng ating bida sa offer ni Miss Lanru. Itong batang ito kahit sa pag-iwas sa ganitong sitwasyon ay napakagaling rin. Nag-iba ang kulay ng mata, naging kulay pula. Naglabas ng pulang Soul Force, sabay tawag sa ating bida. Naramdaman ng ating kita ang Soul Force sa likod niya, nang inag ng kanyang katawan. May pamulibot na Soul Force sa katawan ng ating bida, na parang inaakit siya nito. Sa isip ni Miss Lanru, napangiting nag-iisip, kahit sinong lalaki mahuhulog sa aking hypnosis technique, walang makakawala dito. Tinatansya ng ating bida ng kanyang galaw, dahil nandito si Ziyon. Ang Frost Sakura Demon, lingon patalikod ng ating bida. Hindi ko akalain na si Miss Lanru merong rare demon. Napapikit si Miss Lanru. Hindi tumatalab, ito ay napaka-impossible. Binalik na niya ang hypnosis. Nakita niya ang aking demon spirit, ito ay nabubuhay sa pinakamalalim na lugar sa Holy Ancestor Mountain Range. Kapag ginamit ito sa mga tao, hindi nila malalaman kung anong klaseng demonyo ito. At kapag naabsorb na ang demon na ito kahit medyo or same rank, ay kaya nitong maapektuhan. Kaya si Nieli ay hindi isang bronze rank, mas mataas pa. O baka ang isipan niya ay sobrang linas at walang negative na iniisip. O baka ang kanyang consciousness ay nalagpasan ang silver rank. Natigilan si Miss Lanru habang nakatingin sa likuran ng ating bida. "Bakit mo siya tinanggihan? Hindi ba siya maganda?" tanong ni Ziyon sa ating bida. "Maganda siya, pero malayo sa ganda mo." Pangtorping reaksyon ng ating bida. Natigilan habang namumula ang pisngi. Nakatingin siya sa ating bida. Pumadyak na naman siya sa lupa. Tinitignan siya ng ating bida.
Habang sa iba naman nakatingin, S.I. Miss Zion, habang namumula mukha. Hindi mas maganda siya. Hindi ko nga mabilang ang mga lalaking sumusunod sa kanya. Masaya ang ating bida habang tumingin kay Zion. Namumulang mukha ni Zion, bakit napaka-maalalahanin ni Nieli palagi. Habang nasa likod si Miss Lanro. Hindi ako mapaniwala, hindi pa ba ako sapat, para maakit ang batang tulad niya. Biglang sumigaw si Miss Lanro. At nagulat ang ating bida. Darating ang araw na luluhod ka sa harapan ko. Sabay turo sa ating bida. Simula sa araw na ito susundan na kita, kahit sino mang manggugulo sa'yo malalagot sa akin. Gulat na reaksyon ng iba, habang ang ating bida ay lumingon na parang walang gana. Ipinakita ang reaksyon ni Mr. Chen, at reaksyon ni Zion na parang natatawa. At nagpatuloy sila sa paglalakbay habang pinakita ang daan ng bundok. Maririnig ang bulong-bulungan at tawanan ng mga tao. Nilapit ang cake malapit sa mukha ng ating bida, baka ang gusto mo ng cake meron ako. Napapagod ka na ba, habang papalapit sa ating bida? Habang nilapit ang paising niya, meron ako ditong panlatag, gusto mo magpahinga muna tayo ng saglit. Pinakita ni Miss Lanro, ang panlatag na kanyang sinasabi. Habang ang ating bida ay walang maisip na sasabihin. Umalis ka, huwag mo akong istorbohin, gumawa ka ng ibang bagay. Na may mukha na parang ewan. Napatigil ng saglit si Miss Lanro. Dahil itinaboy siya ng ating bida. Nahulog ang panlatag na inaalok niya sa ating bida. At tumalikod ito na parang galit na may pabulong-bulong pa. Hay, sa wakas wala na ring maingay sa paligid, buti naman umalis na. Sandaling nagpatuloy ang paglalakbay, at bigla na lang lumabas sa harapan ng ating bida si Miss Lanro, na may nakangiting mukha. Baka nauuhaw ka, meron akong masarap na juice dito. Wala ka bang magandang magawa sa buhay mo, at ako ang kinukulit mo? Dahan-dahan nakitang nagugustuhan, hindi mo ba nararamdaman, ang nararamdaman ko para sa'yo? Pero ang magandang katulad ko ay maiintindihan ang mga rason mo. Nagpapanggap ng bulag para hindi makita ang kagandahan ko. Pero pag tumagal-tagal makikita mo rin kung gaano ako ka-cute. Ikaw ang bulag, hindi maipaliwanag na mukha ng bida, na parang inis na. Tumakbo siya ng mabilis, gulat na reaksyon ni Miss Lanro. Napansin ni Zion na papalapit sa kanya si Nieli. Nagtawanan ang mga babaeng nasa likod. Siya ba yung hinahabol ni Miss Lanro? Tingin ko bagay sila, tumatama sa ating bida ang mga sinasabi ng mga babae sa likod. Magsitahimak na kayo, bakit ayaw mo sumama kay Miss Lanro? Zion, wala naman kaming pag-uusapan noon, ngayon lang kami nagkakilala, noon lang yun lang. Ang sabi ni Zion, ano ang kinalaman niya sa akin? Napatigil ang ating bida habang patuloy na naglalakad si Zion. Ang sabi sa isip ng ating kita, si Zion pinapakalakas na ng cultivation, kung gusto kong makalapit sa kanya, marami pa akong dapat gawin. Pero sa kapakanan ng Radiant City, kailangan kong lumakas para protektahan ito, sa darating na pagsugod ng mga halimaw. May pagpaplano mukha, kukunin ko lahat ng pagkakataon para lumakas. Pati na rin ang nasa loob ng ruin na iyon. Nakalipas ang 2 araw, patuloy na naglakbay ang grupo, habang kinukulit ni Miss Lanro, ang ating bida. Kahit sa gabi ng kanyang pagkukultivate ay ginugulo pa rin siya nito. Nakarating na sila sa wakas sa ruin. Ito ang napakalaking ruin na parang abandonadong city. Ipinakita ang pasukan ng ruin. Ang mga pader nito ay puro luma at bitak-bitik. Ito ay malaking city bago dumating ang malaking sakuna. Ipinakita sa labag ang mga piraso ng bato na nanggaling sa mga bader ng sira-sirang city. Ang Radiant City ay ganito rin ang itsura ng masira ito sa hinaharap. Nagsalita si Mr. Chen. Okay, tayo ay nandito na at nakarating tayo ng ligtas. Nilabas niya ang mapa sa loob ng kanyang space ring. Inilatag niya ang mapa sa lupa para makita ng kanilang mga kasamahan. Ito ang mapa, tignan natin kung saan tayo pupunta.
Ang ruin na ito ay matagal na, sa tingin ko ang malalakas na demon beast ay nakaalis na rito. Kaya pwede kaming mag-explore sa kahit saan dito. May napansin ang isa nilang kasamahan. Itinuro niya ang mapa, tignan ninyo ito. Pwede tayong dumaan sa Westgate, yun ang pinakamalapit sa atin ngayon. Isa lang muna ang dapat nating puntahan sa loob, yun ay ang makarating sa residential area. Kaya ko hanapin ng mabilis ang mga kayamanan sa residential area. Pagsang-ayon ng mga nasa likod ng kasamahan. Nag-iisip ng malalim si Mr. Chen, na parang may kulang pa. Tumingin siya sa ating bida, at sinabi, ano sa palagay mo, anong gagawin natin? Hindi yun tama, ang ginawa niyang plano. Isipin niyo itong mabuti, pagpupunta palagi sa ruin, ang laging inuunang puntahan ay ang residential area, diba? Sa tingin ko nakuha na ang mga kayamanan doon ng makapangyarihang pamilya. Pagsang-ayon naman ang kasama nila sa mga nabanggit ng ating bida. Napakalaki ng ruin na ito, may sukat ito na 50,000 square meter, napakaraming bahay at mga ruins dito. Paano natin malalaman kung sino ang pinakamayamang pamilya sa lugar na ito? Napaisip din si Mr. Chen sa kanyang mga narinig. Sinabi niya sa ating bida, sige na magpatuloy ka na sa iyong pagsasalita. Okay, sige, ganito. Madali lang malaman kung sino ang pinakamayaman na tao sa lugar na ito. Kung sino ang may pinakamalawak na private na lupa na bakante sa harap-likod ng kanilang bahay. Di ba normal lang yan sa mga mayayamang tao? Mabilis na ganap si Miss Lanro, may nakita ako dito, oh. Okay, sa tingin ko ito na yun, ang mga building na yan ay napakalaki. Pero ang area ito ay, ang mga nakaraang nag-explore dito, nakakuha ng magagandang item, pero wala silang nakita nga secret passage or kaya underground. Nagsalita si Xin Yu, sinabi ko na sa inyo, na napuntahan na iyan, tingin nyo ba ang mga aristocrat na pamilya ay mga bulag? Naiinis na paglingon ng ating bida. At sinabing, pwede bang tumahimik ka kapag nagsasalita ako? Pwede kang magsalita kapag matalino ka na. Asar na reaksyon ni Shen Yu. Itikam mo ang iyong bunganga, ang sabi ni Mr. Chen. Subay iwas ng tingin ni Shen Yu. Normal lang na napuntahan na ito ng mga explorer ng mga nauna, pero ang mapang ito ay hindi kumpleto. At itong parte nito tingin ko ito ang City to Lord Residence. Ang mga sinabi ni Nieli may katotohanan. Dito nga City Lord Mansion, pero yung mga nakaraan na pumunta rito ay wala silang nakitang kahit ano. Kinatok niya ang mapa. Itong lugar na ito malamang napuntahan na. Pero tignan nyo ito dito. Sabay turo sa mapa. Dito sa City Lord Mansion may tatlong area ng nakasarado. Alam mo ba kung saan ginagamit ang tatlong area na ito, Mr. Chen? Tanong ng ating bida. Kinignan ni Mr. Chan ang tinuro ng ating bida, at nag-isip saglit. Itong lugar na ito ay pinagpapraktisan ng mga alchemist. Ito naman bodega ng mga bato na galing sa fortress. Pero wala itong ibang laman pa bukod sa mga bato. Gawa ito sa Black Cloud Stone. Sinubukan itong hatiin at batasin pero wala nangyari. Ito naman hindi ko alam ang purpose nito pero ang narinig ko, meron ditong mga halaman na nakakapagpalutang ng isip, may problema kaya sa lugar na ito? Ngiting tanong ni Mr. Chen. Ang sinasabi mo ba sa tatlong area nito ay merong mga item na makukuha tayo? Pero kahit anong gawin nilang pag-search sa mga batong ito wala silang makita. Naisip ng ating bida ang mga Black Cloud Stone. Ito ay dikit-dikit na bato na pabilog. Ang mga batong ito ay ginagawang safe vault ng mga aristocrat family, malamang merong nakatagong room sa mga batong ito. May mga trap sa lugar na ito na kung magkamali ka lang ng konting galaw mawawala ka na sa mundo. Totoo nga, tingin ko ang nakakapagduda ng area ay ang alchemy room. May binabalak ata ang ating bida sa mga bato, kaya tinuro niya ang alchemy room. Ano at bakit naman? Nagtatakang reaksyon ng mga kasama nila. Ang hindi kapani-paniwalang lugar ay ang pinakaligtas. Ang alchemy room ay katabi lang ng City Lord Mansion, hindi ba nakakapagtaka iyon?
Kaya simulan na natin ang paghanap malapit sa area ng alchemy room. Sige, gagawin natin iyan sabay kuha ng mapa habang nakangiti. Ihanda na ang mga armas, maganda na kayo, papasok tayo, utos ni Mr. Chen. Maririnig ang pagsang-ayon ng mga kasama nila. Nilapag ng ating bida ang kanyang daladala na bag, at bumagsak sa lupa. Meron ako ditong hinandang mga arrow na nakakalason para sa mga demon beast na naririto. Binuksan ang bag at may kukunin. Nilapag niya ang mga bala ng palaso at napakarami nito. Sinabit na niya sa kanyang balikat ang mga palaso para madali itong magamit. Magsimula na tayong pumasok. Na may naka-reading tayo at napakaangas kasama si Mr. Chen at ang iba pa. Nakapasok na sila si Ruan ng ligtas. May mga naglalakad, at medyo marami ito. Sigurado ka pa na ang mga batang pumasok sa ruin ay galing sa aristocrat na mga pamilya. Confirmado, Steward Yunhua, sagot ng isang nakaitim na nasa likod ni Steward Yunhua. Okay, sige, magaling, habang nakangiti na parang merong binabalak. Hulihin niyo kung sino sa tingin niyo ang may pinakamataas ang status sa kanila. Hulihin sila at hihingi tayo ng kabayaran para sa mga ito. Ang tungkol naman sa iba, walang aitit-irang may buhay, lakad na sabay kumpas ng kamay. Pagsang-ayon ng mga nakablak, at mabilis itong nagsialisan. Si Mr. Chen may naramdaman at bigla itong naalerto. Ito ay parang nasa kanilang likuran. Meron kamay ng halimaw. Ito pala ay mga unggoy, ang isa ay nakasabit sa pader, habang ang isa ay nakatayo. Meron pang mahinang roar. Papasugod na ang grupo ng mga unggoy sa grupo ng ating bida at napakabibilis nito. Merong 6 na lalaking unggoy, na nakasunod sa amin, hinihintay lang nilang dumami sila at sa kanila kami susugurin. At biglang may dumaan na pala sa gilid ni Mr. Chen at siya ay nagulat. Tumunog ang palaso sa pagtama nito. Tumama sa may parteng dibdib ng malaking unggoy at nasaktan ito. Napahinto ang malaking unggoy, at bigla itong bumagsak sa sakit. Sabi ng isang unggoy, umalis na tayo, habang nakatingin sa isang tinamaan ng palaso. Nakabaon pa rin ang palaso sa isang unggoy, parang hirap na hirap ito. At dali-dal itong tumatakas. May opening, kailangan kong umatake, ang sabi ni Mr. Chen. Nagdas siya ng napakabilis papalapit sa mga unggoy, sabay bunot ng espada, at may tumalsik na kulay pulang likido. Tinama ng isang malaking unggoy sa isang pag-atake lang, sabay punas sa mukha niya ng pulang likido. Sinong galing iyon? Sino ang umatake? Reaksyon ng kasamahan nila. Si Niali pala, sabay reload ulit ng kanyang pana. Ang ibang unggoy ay nanunood lang at nag-obserba, sa taas ng mga gusali. Kayong lahat ilabas ang mga pana, utos ni Mr. Chen habang nakatusok ang espada nito sa malaking unggoy. At nilibas na ng mga kasamahan niya ang mga paala nila. At ipinakita ang pana ni Shen Yu. Si Niali at Ziyon ay magkalayo ngayon, magandang pagkakataon ito na may mukhang binabalak. Pagpana lang sa mga malalaking unggoy, ano naman ang mahirap doon, sabay ngiti habang nakatago sa mga pader. Tapos sa pagsilip niya, tutok ng kanyang pana, merong isang nakasabit doon na malaking unggoy. Sinisipat niyang mabuti ang malaking unggoy. Napakalaki ditong patamaan, habang sumisigaw ang unggoy. At kinalabat na niya ang gatilyo ng pana. Lumilipad na ang pana patungo sa malaking unggoy. Si Shen Yu nag-release din ng pana, nakita ito ng mga kasamahan nila. Papalapit na ang palaso sa malaking unggoy. Pero napansin ito ng malaking unggoy at pinagmasdang mabuti. Tumama ang palaso sa puno, at bumaon ito. Kapos pala ang palaso at hindi ito umabot sa malaking unggoy, nagtataka ang malaking unggoy. At mabilis na itong umalis. Tawanan ng reaksyon ng mga kasamahanan nila na nakakita sa ginawa ni Shen Yu. Reaksyon ni Ziyun, si Shen Yu sinusubukan makipagkompetensya kay Niali. Na parang dismayado, si Shen Yu ay hindi maipaliwanag ang mukha, ang mga kamay ko ay palaging accurate sa pagpana. Hindi ako makapaniwala, hindi ako papayag, nag-reload ulit ng isa pang palaso. At papana ulit ng isa pa. Sa pagkakataong ito tatamaan ko na ang malaking unggoy na ito.
At pamana ng isa pa, papalapit na ito sa malaking unggoy. At hindi na naman ito tumama sa malaking unggoy. Tumama ito sa lupa, habang nakalayo na ang malaking unggoy. Malaking mata at tulong sipon ang reaksyon ni Shen Yu sa ginawa niya. Malakas na tawanan na reaksyon ng mga kasamahan nila at parang hinahampas ang ulo niya sa lakas. Hindi mapigilan ni Mr. Chen ang kanyang tawa, pilit niya itong pinipigilan. Ano ang tinatawa-tawa niyo dyan? Gusto niya bang maging pagkain ng malalaking unggoy? Ang mga unggoy ay nagsasama-sama at dahan-dahan dama-dami, humanda sa pag-atake utos ni Mr. Chen. Pagsang-ayon ng mga nasa likod habang nagtatawanan pa rin sila. May naaasa na mukha Shen Yu. Kasalanan lahat ito ni Nia Li. Ano bang ginagawa ng taong yan? Mga traidor talaga ang Sacred Family, sarili lang ang iniisip nila. Narinig ang ingay ng malalaking unggoy. Mabibilis na umaalis ang malalaking unggoy habang pinapaano ito ng mga kasamahan nila. Ipinakita ang mga palaso na hindi tumama dahil magagaling umilag ang mga malalaking unggoy. Hindi sila matamaan, napakadudulas nila at bibilas umilag. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.